Morning guys, hindi ko makita yung sarili ko. Nasa school kami kasi gagawa tayo ng bed garden project nila. Kel, ngayon pa lang namin gagawin, na doon si Papa. Manghihiram ako dito ng asada, yung pang ano ba ng lupa. Kay sir, sarado yung school. Wala mga teacher. Pumunta lang kami kasi wala na kaming ibang time. Para pag Lunes kasi sobrang dami namin ginagawa. Kaya ngayon na lang natin gagawin. Hiram lang ako ng pang ano ng lupa. Ito ay school nila, Kel. Ito yung garden bed ni Kel. Wala kaming nahiram na pangdukal. Babalik na lang kami ulit sa susunod na araw. Ayan. Ito kay Kel to na bed. Tanggalan lang muna natin ang damo-damo. Saka tayo magtatanim. Ito yung kanila oh. Nakagawa na yung iba. So ito kay Kel daw. Dito siya naka-assign. Ayun yung room ni Kel. First year. Ayan. Walang katao-tao. Yung ano lang. Guard. Pagkatapos natin sa garden, bili naman tayong itlog ng pugo. Ayan na. Dito sa mabulo. Tapos, bibili pa tayo ng mantika. Lagari ang araw. Lagari, lagari. Dito kami gumagala noon. Tapos, dito naliligo kami dyan. Malakas ang tubig niya noon eh. Hinaharangan lang. Ligo, ana. Ngayon, hindi na, madumi na. Tara na. Okay na tayo guys, and ito naman yung haharapin ko. Yung nilaban natin nung isang araw pa, tiklop. And then, nagluluto na ng ating lunch. Yung mais, nalagay na sabaw, tsaka malunggay, and nagluluto na rin siya ng lumpia. Na ang ating laman ng lumpia. Yummy, yummy. Pero palang ganito guys, yung mahaba na yung munggo. Ay, sprouted munggo, tama. Anong tawag yan? Toge. Bakit kaya tinawag na toge? Ano? Yan o. Haba niya. Yung bibili sana namin, yung parang lumalabas pa lang yung ugat ba. Pero sabi nung ano, ito daw yung nilalagay sa lumpia talaga. Yum yum. Magbabalot na ako. Hiniwalay-huwalay ko na to. Pinapalamig ko lang. Bebe! This is our ulam. Sarap. Mais with a lot of malunggay. Tapos, ito, binili namin kanina. Nung bumili tayo ng itlog ng pugo, may dumaan na isda. Ano siya? Salmon. Mahal ang kilo, 200. Itong dalawang piraso na to, 50. 1/4. 1/4 lang. Kain na. Yung ano pala natin, sagi. Ay, saging ka dyan. Yung ating papaya, ayan o. Hindi sabay-sabay ang hinuya, pero dumidilaw na siya. Gagawin ko na lang ng fertilizer pag hindi matamis. Fertilizer sa ating pataba, fertilizer sa pataba. Pataba ng ating mga tanim ba. May gagawin ako dito pag dumating na yung order ko ng molasses. Basta ang dami kong gagawin na naman organic fertilizer. Pag bumubunga na daw yung mga tanim mo, ibababad mo lang ito. Hiwa-hiwain mo, tapos yung molasses nga na sinasabi ko sa inyo, pag dumating, umorder na ako sa Lazada eh. So, pag hindi siya matamis, gagawin ko siya. Or, meron naman yung mga papayang ligaw, yung maliliit lang ba? Yung organic na papaya lang. Ay, ano ba tawag yan? Native na papaya, yung sobrang liliit lang. So, ayun. Hinog na siya. At update tayo kay Batang Makulit. Tingnan nyo ang kalat na pagkain. Nakikita niya yung maliit-liit na yan. Kasi ayaw niya na, nasubuan ko siya. Siguro busog na. Gusto niya, hahawakan niya yung kutsara and yung tasa. Ayan naman yung ginawa niya. Tapos pinupulot niya yung mga yan. Kinakain niya. Masaya ka, girl? Ha? Happy yan? Happy? Masaya yan sa ginagawa? Nagpapaganda pa talaga. Ano yan? Anong ginawa mo dyan sa sahig? Bata? Naligo na yan. Tingnan mo, nagsiswimming pa. Ang cute-cute pag nakaganyan. Bebe! Ayla! Ayla! Talagang nagsiswimming ka pa dyan? Sa kinalat mong pagkain? Ha? Ano yan? Saya ka dyan? Saya? Kain na tayo. It's 11:30. May yung suklay natin. Nagtagal siya ng isang buwan dahil nakatali. Kung hindi nakatali, wala na yan. Nawala na yan, sigurado. Kain! Kain! Ito, kumain na to. Nagkalat na. Nagkalat na sa sahig! Sarap! Basta talaga si Papa nag-prepare. Dalawa ang ulam palagi. Aba. Busy ah. Sarap nito oh. Kasing may taba-taba sana.
Pero ayos na yan. Wala mo na yan. Pag nauna na siyang kumain, hindi na siya mangungulit. Hindi na mag-iiyak. Dahil laging una. Oo, diyan ka muna. Tapos na kami ng lunch, guys. And nagbabalot na ako ng aking gagawin na turon. Tsaka lumpia. Gusto ko lang mag-comment about dun sa isang comment. Mag-comment. Gusto ko lang sagutin yung isang comment na bakit daw Lenny. So, siguro yan yung mahirap kapag nag-express ka ng ganyan, ng mga kandidato. Meron nga din akong isang artista na talagang iniidolo ko. And then, meron siyang isang kandidato na pagka-presidente at vice-presidente na inintroduce niya, or siguro siya yung naging MC dun sa, hindi ko alam kung anong rally, siguro yun, siya yung naging MC. And then idolo ko siya gustong gusto ko siya, pero yung inintroduce niya, yung sinamahan niyang rally is hindi ko gusto. Pero okay lang naman sa akin kasi nasa tao yun nasa kanya, sa pananaw niya, yun yung mabuti para sa kanya. And para sa akin, ayun din yung nakikita ko dahil sa impluwensya ng paligid, ng nakikita ko rin. So, yun yung masama. Nagkakawatak-watak tayong mga Pilipino dahil sa kung ano man yung nakikita lang natin. Hindi naman talaga natin alam kung yung totoong istorya yung nangyayari, di ba? Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa mga utak nila. Hindi natin alam kung sino talaga yung totoo na magpapayaman. Kasi meron nagsabi na lalo daw tayong maghihirap kay Lenny. So, ibig bang sabihin nasa presidente yung paraan para yumaman tayo. So, sino yung presidente na magpapayaman sa atin? I-comment nyo nga sa baba yung palagay nyo na presidente na magpapayaman sa atin. Kasi, feeling ko lang, hindi naman siguro nakasalalay sa kanila yung pagyaman natin. Talagang mahirap tayo. Ibig sabihin, mag-diskarte ka. Umayos ka ng buhay mo. Huwag mo nang i-assign sa presidente or sa gobyerno. Kasi, palagay ko lang to kung sakali man, na-offend man kayo dito sa mga sinasabi ko, wala akong magagawa. Siguro, gusto ko lang din sagutin yung isang nag-comment na yun. Na, ayun nga, maghihirap daw tayo dahil sa sinabi ko yung about kay Lenny. So, paano pala yung mga nasa bundok na wala silang social media, wala silang TV, yung boboto sila, kung ano lang yung nasa paligid nila, yung kung sino lang yung nagpakita sa kanila, yun yung alam nila na tatakbo ng presidente. So, yun na yung iboboto nila. Wala din naman silang alam kung ano yung mga background ng mga yun, kung mabuti ba yun o masama ba yun, yung mga kandidato na yun, di ba? So, siguro, sa pananaw ko lang, kung ano yung nakikita ng mata natin, yung laging nagpapakita sa mga mata natin, siguro doon tayo. Katulad, halimbawa, nasa Maynila, di ba, natakbo si Isko. So, sa paligid nila, ginawa sila ng mabuti ni Isko. So, sa mata nila, yun yung mabuti, yun yung iboboto nila. Doon naman sa lugar ni Pacquiao, yung mga ginawa ng mabuti ni Pacquiao, na totoo naman talagang ginawa ng mabuti, yun din yung boboto kay Pacquiao. Doon naman kay Marcos na ginawa niya ng mabuti na mga tao, sila, boboto rin sila kay Marcos. So, iba-ibang, anong tawag dito? Iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng nasa utak, iba-ibang sitwasyon, alam mo yun. So, sana walang judgment na mangyari kasi hindi talaga natin alam kung sino yung totoo sa mga yun. Sa dami ng tumakbo na pagka-presidente. Paano nga ba natin malalaman kung sino yung totoo? Sa dami nating tao dito sa Pilipinas, alam mo yun, hindi naman tayo madadala sa salita lang, sa mga salita lang nila, sa TV. Yun lang kasi yung paraan para makilala natin sila, yung pagsasalita lang nila sa TV. Siyempre, lahat yan mabuti yung mga sasabihin. Paano pag nakaupo na? Paano pa natin malalaman kung, ayoko sana ng mga politika-politika na yan Kaya sabi ko nga noon, wag na lang kayang bumoto. Diba? Wala Kaya dumiskarte ka na lang ng sarili mo. Wag mo nang iasa yan sa kung sino mang Poncio Pilato. Dumiskarte ka sa buhay ng maayos, ng walang tinatapakang tao. So, ayun, balik na ako sa trabaho. Yun yung masasabi ko dun sa nag-comment. Kayo, palagay nyo, kung sino yung gusto nyong iboto, feel free na sabihin nyo sa baba. Dahil i-comment nyo sa baba, wala namang magagawa yung iba kung yun yung nasa puso nyo na iboboto nyo, diba? So, ayun, balik na tayo sa work. Walang, walang galit-galit. Peace lang! Peace! So, ayan, balot na ulit tayo para kumita ng pera. Hey, we're done! Bagong gising tong batang to. Ako naman, karas ko lang maligo. Video natin yung manok, hindi ko pa pala. Kaya pabukas nga pinto. Kaya, tabi.
Hindi ka pa pala na video. Ang cute oh, pag may ganun sa buhok. Pag bagong ligo, mamaya pag natuyo na to, tikwas na naman pag natuyo. Ang cute niya, no, pag ganyan. Hello guys, para sa aming mga chichaw. Oh, bagong ligo ang aming momo. Ay, brum brum. Ay, tuwan-tuwa siya sa ano eh, chichaw. Tuwang-tuwa to sa manok guys, tinan niya. Gusto niya nga doon pumasok eh. Gusto mo doon sa chichaw, bebe ka? Ha? Ako lang ng 10. Ano? Nagbakal si Bron ng ano, turon. Hello, oh! Ang lalaki na ng mga chichaw, guys. Ano yan? Oo. Damn. They are now big. Oh, yeah. It's their 11th day. 11th day. Tinaas na namin yung inuman. Hindi na asa ni Papa at hindi na nila abot. Ano nga? Oh. Mamaya. After 2 days, titimbangin ulit natin. Kasi it's their second week. 2 weeks na sila. Yay! Nasa, ano daw ngayon eh, 120 ang kilo ng buhay. Sabi dun sa nakausap ko. 120. Ang lilikot. Oh. Ang ganda na nitong ano, dayami guys, oh. Bubulukin ko lang to sa sako, pampataba na to sa tanim. Papatuyuin ko muna, tapos lalagay ko sa sako. Tapos hahaluan natin ng mga kinumpos ko dun. Wow! Sarap naman magtanim. Ang dami ko ng mataba na lupa. Sa taas tayo magtitinda. At si Papa ay magdidilig ng mga halaman ng mga tanim natin. Tara muna sa taas. Ay, sino ba yan? Ito na yung pechay natin guys. Ang lalaki na. Sobrang effective talaga ng fertilizer natin. Organic fertilizer. Ngayon, sobrang ganda mag-watering every morning and every ganitong oras hapon. It's 5 o'clock. Kailangan na nila ng tubig. Pagkatapos ng 2 linggo, pwede na tayo mag-harvest nito. Sigurado. Ito ang ating dinner tonight. Siyempre, tonight dinner nga eh. Yung tira kaninang malunggay. At pala, ganun gawin natin, no? Yung luto natin sa tanghali hanggang gabi na. Para isang lutuan lang. Patipid, no? Marami na. Kasi hindi na masarap pag tira. Sabihin nyo naman kain. Hindi na lang namamansin, ah. Mame! Anong mame? Kain? Kain! Bye-bye! Bye-bye muna. Bye! Saw suka, mahuli taya. Saw suka, mahuli taya. Nagkakagulo na naman ang ating house. Hala. Nagkakagulo ang house natin. Parang Pilipinas. Nagkakagulo. Dahil sa mga presidente na yan. Pero sana maging maayos yung botohan at kung sino man yung mananalo, irespeto na lang natin. And tingnan natin kung magiging maayos yung panunungkulan niya, no? So last na to na magiging topic natin to, no, sa mga politics dahil hindi naman talaga yan ang about ang vlog ko. So naisingit ko lang yun dahil dumaan nga si Madam Lenny dito sa atin. Wala pa namang ibang dumadaan dito na presidente, kaya naisingit ko yun. So ayun, last na yun. And yun na yung ganap natin today guys. Yun na yung vlog natin maghapon. Thank you so much for watching. Napagkatalaga subscribe. Peace tayo Sana kahit magkakaiba tayo ng pananaw, parang kami lang yan magkakapatid. Iba-iba yung mga relihiyon namin pero hindi kami nag-aaway-away. So ganun din sana tayo. Kahit magkakaiba yung paniniwala natin is peace pa rin. Respeto yung bawat isa. Kaya nga tayo may freedom of speech, diba? So thank you so much for watching and sana magrespetuhan na lang din tayo. Thank you! Don't forget to like and subscribe. Bye! See you bukas! Bye-bye! 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 Ay! Ang aming baby! Grabe naman ako, bye-bye!